Hello everyone, ang topic natin ngayon is about malaki. Actually, case KBL ang topic natin ngayon. Okay, ang KBL, so adjust natin, no? Kirchhoff's voltage law. Okay, KVL. Okay, so tapos na tayo sa current law or yung Kirchhoff's current law. Ngayon naman is Kirchhoff's voltage law. Okay, so voltage dito is nakapokus tayo sa V, or yung voltage natin, Okay, so ano ang ibig sabihin niyan? Okay, so sulat ko lang, the algebraic sum of the voltages around any closed path is 0. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Okay? So, example tayo ng circuit natin. Okay? So, ito ang R1, R2, R3, R4. Of course, meron tayong voltage. Apply natin. Yung pinaka-voltage source natin. Okay? So, pag sinabing algebraic sum, okay, so again, ang algebraic sum natin is ang symbol niya, ang sinusulat yan as ganito. So, Greek letter E means sum of. Okay? Sum of. Okay, so sum. May kinalaman sa sum of the voltages around any closed path. Okay, so pag sinabi nating closed path, ito ay tinatawag na loop. Okay, so alin dito ang loop? Okay, so balik tayo. Closed path is 0. Okay, so is equal to 0. So again, alin dito ang closed path? Ang closed path dito, i-draw ko lang, Ito yung close path na tinatawag. Close, kaya nga close, di ba? Close path. So, parang window. Okay? So, dito sa circuit natin na example, tatlo yung loop dyan or yung close path na tinatawag. Okay? Ang una dyan is ito. Ito. Pangalawa ito. At pangatlo, ito. Okay, so mamaya explain pa natin para mas maintindihan nyo. Okay, so paano paggamit ng KBL natin, Okay, so ang una natin gagawin is mag-a-assign tayo ng polarity. Okay, so paano natin gagawin yan? Okay, so dito sa mga point na to, maglalagay tayo ng point and then mag-a-assign tayo ng polarity. Okay, sabihin natin itong point na to is A, ito ay B, ito ay C,
ito ay D, ito ay E, ito ay F. Okay? So, lumalabas na ito yung A mo dito, ito yung B, tapos ito yung E, ito yung F, tapos ito ay B. No, kumbaga, ko lang, hiniwalay ko lang. So, B, C, E, and then D. Okay, hinati ko lang. Okay? So, ang gagawin is, mag-assign tayo ng polarity dito. Okay, so, paano ba mag-assign ng polarity? Kung natatandaan niyo, meron akong topic niyan, For example, dito na lang. Dito na lang. Okay? So, meron tayong voltage apply dito. Okay, so ito yung positive mo, ito yung negative mo. Kung papansin mo, itong close path na A, B, E, F, okay, ay series circuit. Papansin yung series circuit lang yan. Dalawa yung resistor natin, yung R1 at saka R2. Now, ang pag-assign ng polarity dito sa resistor 1, dito. Again, yung polarity, yung may positive, may negative, no? Alin dito sa point na to ng R1, baguhin natin, dito, at dito ang positive. Okay? So, ang unang-unang yung gagawin is titingnan nyo, itong point na to malapit sa positive. So, ibig sabihin, ito ay more positive. Okay, so itong linya na to, more positive to. Pag ang i-check nyo is R1, more positive yan. Now, kapag, kung positive ito, so the other side or the other point must be negative. Dalawa lang naman yan, positive, negative. Kung positive na to, negative na to. Okay, so sa R2 naman, okay, so ito, kung ang pagbabasehan natin R2, itong point na to, mas malapit sa positive. So, more positive to. Okay, so the other point must be negative. And it makes sense na kasi itong point na to, malapit sa negative. Okay, so lumalabas na ito ay more positive, ito ay more negative. Ito ay more positive, ito ay more negative. So, meron ka ng assigned polarity sa R1, meron ka ng assigned polarity sa R3. Sa R2 is, ito, point na to, more positive kasi mas malapit siya dito sa positive. No? Tapos, so, the other side must be negative. So, ito namang R4 mo, itong point na to, mas malapit siya sa negative. Dito. Okay, so, ito ay negative. So, the other point must be positive. Okay, so may assigned polarity ka na. Ngayon, ang gagawin natin is, we will go around the loop or any closed path. Okay, so, ang unang-una nating closed path is, ito. No? Ito. Okay, so, paano ang gagawin natin? Go around any closed path. And i-consider natin yung mga na-assign nating polarity. Okay, so, let's start. From point A, so, close path natin A, B, E, and F. Okay, so, A, B, E, and F, then back to A. So, ang ginamit nating direction is clockwise. So, okay, clockwise. Okay, so mag-start tayo sa A. From point A, nadaanan natin yung R1. Okay, yung una nating nadaanan is positive. So, ilalagay natin positive R1. Pero hindi R1, ilalagay natin BR1. Kasi bakit? Kasi nga, the algebraic sum of the voltages. So, voltages yung pinag-uusapan natin, yung voltage drop sa R1. Okay, so around any closed path is 0. Okay, around, so around, iikot tayo dyan sa closed path natin. Then, from saan tayo nag-start, babalik tayo doon, from point A, B, E, F, back to A. Okay, so yung mga madadaanan natin ng mga voltage drop at voltage source, yun yung isasum natin. And i-equate natin sa 0. Okay? So, ang una nating nadaanan from point A to B is BR1. Okay? So, next, from point B to E, ang nadaanan natin is yung R2. Okay, so ang una nating nadaanan is positive. Okay, so plus BR2.
Okay, so from point E to F, wala. So, wala tayong ilalagay. From F to A, ito na. From F to A, nadaanan natin yung voltage source. Ngayon, ang una nating nadaanan is negative sa polarity. Okay? So, ibig sabihin nilalagay natin is negative voltage applied. Ngayon, back to A na tayo. Wala na tayong madadaan ng iba. I-equate na natin sa 0. Okay, so tatlo lang. BR1, BR2, voltage apply. Okay, so dito, na-satisfy na natin yung sinasabi dito. The algebraic sum of the voltages around any closed path is 0. The algebraic sum, ito, of any, around any closed loop, yung ginawa natin, umikot tayo sa path or sa loop. So, yung mga nadaanan natin doon, ng mga voltages around any closed loop path is inequate natin sa 0. Okay? And it makes sense, kasi itong ginawa natin is simply series circuit. Okay? So, tanggalin ko lang masyadong magulo A, B, E, and then F. Okay? So, ito ay series circuit. Simply series circuit lang siya. At kapag series circuit, dinidivide natin ang voltage. Which is, dinidivide natin based sa kung ano yung applied voltage natin. Kung halimbawa, ang applied voltage mo ay 12, so pwedeng ang BR1 mo is equals to 6, BR1 is equal to 6, okay, which is a BR2. Which is BR1 plus BR2 is equal to BR1 plus BR2 is equal to voltage apply, which is 6 plus 6 is equal to 12. Now, BR1 plus BR1, pwede natin isulat, transpose natin ito sa kabila, magiging minus 12 or minus BA is equal to 0, which is 6 plus 6, minus 12 is equal to 0. 6 plus 6 is 12, minus 12 is equal to 0. Itong Kirchhoff's voltage law is really the basis for the practical rule in series circuit. The sum of the voltages drop, okay? So, the sum of the voltages drop must equal to the applied voltage. Okay? So, ang basihan ng ating Kirchhoff's voltage law ay yung ating rule ng series circuit, na kung saan yung sum ng voltage drop, ito ay must equal sa applied voltage natin. Okay, ito rin yan. Okay, so yun lang ang ibig sabihin ng ating Kirchhoff's voltage law. Okay, so now, tapos na tayo dito sa unang loop. Okay na tayo dito. Now, meron na tayong equation 1 natin. Loop 1 or yung equation 1 natin. So, magagamit natin ito kapag nag-solve na tayo. Okay, so based dito lang sa example natin, diba, iba-iba kasi yan sa iba-iba kasing circuit, iba-ibang equation. Okay, so now, tapos na tayo dito, isunod na natin itong isa. Okay, so ang assigned polarity natin again is positive, negative, then positive and negative. Okay, so start tayo sa B, papunta sa C, kasi clockwise. Kung ano yung ginamit mo dito, ganoon rin gamitin mo dito. Clockwise. B, C, D, and then E. Okay? So, B, C, D, E, back to B tayo. Now, from B to C, okay, R2, tapos ito ay R4, tapos ito ay R3. From B to C, ang nadaanan natin is R2. Okay, so BR2. Anong polarity yung gagamitin natin? Ang una natin na daanan, pag pupunta tayo sa ganon, papunta tayo sa C is positive. So, positive. Okay, from C to D, ang una nating na daanan is positive. So, ang gagamitin natin is positive. R4 naman siya. So, BR4. Now, from D to E is wala. So, wala tayong ilalagay. From E to B or E back to B,
ang nadaanan natin is BR3. Anong gagamitin natin assign polarity? Ang una nating nadaanan is negative. So, negative BR3. Ngayon, wala na. Equate na natin sa 0. Okay, so ito na yung loop 2 natin. Equation 2 na po pwede natin gamitin sa pag nag-solve na tayo. Okay, so ganun lang ang pag-analyze ng KBL. Okay, so itong KBL natin at KCL, i-combine natin yan para ma-solve natin yung circuit natin. Okay, yung mga hinihingi sa tanong, yung mga voltage drop, kung ano yung current. Okay? So sa next topic natin, magbibigay tayo ng example. Gamitin natin KBL at saka KCL. Okay, so yun. Kung meron kayong mga gustong itanong or meron kayong hindi naintindihan, masyadong mabilis, masyadong magulo po, pwede nyo i-comment sa ating pinaka-comment box para ma-check natin ano. Kung meron akong mga na-miss na part, po pwede nyo pa rin i-comment sa ating comment box para ma-check natin kung ano yung mga dapat na itama. Okay, so yan.